Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Hinango ni Kiana ang kapeng niluto niya sa coffee maker nang pumasok sa pantry si Ursil. Tinabihan siya nito. Something wrong? Tanong nito. Kanina ko pa napapansing tila balisa ka sa pagdating ninyo galing sa meeting. Mayroon ba kayo hindi na pagkasunduan? Umiling siya. Wala naman. Nagsalin siya ng kape sa mug niya. So, it's Peter again. Tama ba ako? She groaned. Ano kaya ang dapat kong gawin? Kalimutan ng taong yun. Ano pa ba? No, I'm thinking about someone else. Sabi niya at umayos ito ng upo. Sino naman? Nakagat niya ang ibabang labi. Ikinuwento niya rito ang nangyari sa basement parking pero hindi niya isinama iyon tungkol sa unang beses na pagkatagpo nila ni Mr. Velasquez dahil sobrang kahihiyan na iyon. Oh my God! Dahang-dahang sabi nito. Ano sa tingin mo? Ursil laughed. Muntikan pa nito matabig ang mug nang hampasin nito ang mesa. Isinara nito ang pinto ng pantry para walang makarinig sa kanila. You mean, nabangga ni Mr. Aidan Velasquez ang kotse mo at binigyan ka pa niya ng calling card? Tumango siya. Namungay ang mga mata nito. I wonder kung ano itsura niya. Tell me please, gwapo ba siya? Bata? She looked incredulously at Ursil. Nagkwento siya para hingi ng opinyon nito kung ano ang dapat niyang gawin at hindi para ilarawan dito ang physical characteristics ni Mr. Velasquez. Do you think he's single? Am I supposed to know that? Nainis na sabi niya. Hindi ko nga alam ang gagawin eh. Kailangan pa bang sa akin manggaling ang sagot sa tanong na yan? You know what to do. Humingi ka ng sorry and do it today. Magpoprotesta sana siya pero naunahan siya nito. Ano ka mong ginawa mo this morning sa parking area? I took his lot, pag-amin niya. Sabay bawi. Accidentally? Whatever, you owe him an apology. Remember, kliyente natin sila. As in, big client. Lalo siyang nanlumo dahil may punto ito. Kaya lunukin na yung pride na yan. Kinahapunan ay bumalik si Kiana sa gusali ng Velasquez Group of Companies. Alumpihit siya at aalis sana siya na makita siya ni Ramil. Miss Martinez, is there something I can do for you? Nagtatakang sabi nito. Why are you here? I'm here to see Mr. Velasquez. Sagot niya. Ganun ba? Let me see if he can attend to you. Nakangiting pinaupo siya nito sa sofa. Sandaling umalis ito. He's free. Come on in. Sabi nito pagbalik. Iginiya siya nito papunta sa opisina ni Mr. Velasquez. Ninenervyos siya. Sana lang ay hindi iyon halata sa mukha niya. Binuksan ni Ramil ang isang pinto at pinapasok siya nito roon. The room was elegant and had an atmosphere of supremacy. Nasa gitna niya yung executive table kung saan nakaupo si Mr. Velasquez at nakatingin sa LCD monitor ng computer nito. Iniwan na siya ni Ramil. Napalunok siya bago kinuha ang atensyon ni Mr. Velasquez. I came here to... Hindi niya masabi ang kanyang pakay. Tinignan siya nito at kinitian na makahulugan. They held each other's eyes. I didn't expect you to come this soon. Nagbaba siya ng tingin at saka nagsalita. I would like to apologize for what happened this morning. Hindi naman na siguro niya kailangang banggitin dito ang tungkol sa naunang enkwentro nila. He looked at her intently. Lalo tuloy siya nakaramdam ng panliliit. I didn't see the post when I parked the car. Sakala siya nagkaroon ng lakas ng loob na salubungan ng mga mata nito. Yung aksidente kanina, I was experiencing a bad hair day, so I'm sorry if I was a bit rude. Tumayo ito mula sa swivel chair at lumakad sa kalapit na filing cabinet. May kinuha itong folder doon at binasa. He seemed oblivious of her presence. O sadya lang nito ay pinakikita sa kanya na hindi ganoon kaimportante ang presensya niya para ibigay sa kanya ang buong atensyon nito. I'm normally not like that. I'm just in a tight corner so please accept my apologies. Patuloy niya.
Well, that's a relief, sabi nito. She was startled at his retort and then felt annoyed. Nainis na naman siya rito. Na-estimate mo na ba yung damage ng kotse mo? Tanong nito habang nagbabasa. I'll pay for it. You can go directly to my secretary to settle the amount. Hindi ko pa napapatignan. So may kailangan ka pa bang iba? Dinidismiss na siya nito. Hindi na ba nito matagalan ang presensya niya? Nothing else, Mr. Velasquez. Mahinang sagot niya. I'll see you on Monday then. Bumalik ito sa desk nito. Yes. Good day. Tumalikod siya at mabilis na lumapit sa pinto. Pero bago siya makalabas doon, ay nagsalita ulit ito. Just call me Aidan. I hope you stay on your usual self when we start working. I can't afford to waste my time dealing with people who experience sudden lapse of behavior. Napaka-arugante talaga. Bakit hindi na lang ito tanggapin ang apology niya at hayaan na lang siya nito? Bakit kailangan pa nitong sabihin iyon? Of course, nakataas ang noong sagot niya. Goodbye. Nanggigigil na lumabas siya ng pinto. What a brute! Nagsisisi na siya na nag-apologize siya. Tanghali na magising si Kiana kinabukasan. Nakatulugan niya na nagdaang gabi ang pag-iisip at paghihintay sa tawag o reply ni Peter sa text message niya. Kinapa niya ang cellphone sa ulo na niya para i-check kung may bagong message siya. Nadismaya siya na makitang walang mensahe roon. Nasaktan na naman siya. Hindi na talaga siya pinapansin ni Peter. Ano bang gagawin niya? Napapikit siya ng mariin. Ilang araw pa lang ang lumilipas mula na makipaghiwalay ito pero pakiramdam niya ay taon na ang katumbas niyon. Namimiss na niya ito. Biglang sumingit sa isip niya ang mga nangyari sa kanya na nagdaang araw at ang mukha ni Mr. Velasquez habang kausap niya ito. Sobrang arugante nito. Ayaw na niyang alalahanin ito pero bakit bigla na lang itong sumingit sa kanyang isip? Kung pwede lang na huwag dumating ang araw ng Lunes para hindi niya makasama ang mayabang na lalaking iyon, bumuntong hining siya at tuluyan ng bumangon. Sinimula niya ang kanyang araw. She spent the weekend with Ursil. Nagpasama ito mag-shopping dahil kaarawan daw ng pamangkin nito. Maghapon sila nag-ikot sa mall. Nang mapagod ay kumain sila sa paborito nilang kainan. Anong oras kayo pupunta sa Zambales bukas? Tanong nito habang kumakain sila. 8 ng umaga kami aalis ng office. Sagot niya. Sa Zambales ang site ng project nila para sa mga Velasquez. Magdadala ako ng kotse kaya hindi na ako sasabay sa service van. Sigurado ka? Mahaba-haba ang biyahe. Baka mapagod ka lang. Okay lang yun. Hindi na lamang siya sinabing gusto niya mapag-isa kaya ayaw niya sumabay sa service van. Kasama yung si Mr. Velasquez bukas, right? Oo, nababagot ang sagot niya. Ngumiti ito at hindi niya nagustuhan ang kahulugang iyon. I saw him. Wika nito. Kumunot ang kanyang noo. Saan? Kailan? Sa internet. Saan pa? Lumapad ang ngiti nito. Mesmerized ang anyo nito na animo na engkanto. Highly profiled kaya ang taong yun, kaya searchable siya kahit sa search engine. Kaya nakita ko na kung ano itsura niya. Napakagwapo pala niya at antipatiko, dagdag na sabi niya. Pinagtaasan siya nito ng isang kilay. Says who? Huwag mo nga pangarapin yung taong yun. Nainis sa sabi niya. Humalakip-kip ito. Bakit nainis ka sa kanya? Don't you see him as a man? He's so hot. I don't give a damn kahit siya pang pinaka-hot na lalaki sa buong mundo. Well, look who's talking. Natatandaan ko noon, inis na inis ka rin sa isang lalaki. Tapos, nagulat na lang ako na boyfriend mo na siya. Well, that's a different story. Oh yeah? Peter yata ang name ng lalaking yun. Well, kung ako sa'yo, maiinis ulit ako sa kanya. Look what he's done to you. Minahal mo siya, pero sinaktan ka lang niya. Hindi na lang niya pinatulan ang sinabi nito. Kung ako sa'yo, ibabaling ko na lang ang pansin ko sa ibang lalaki. Well, I think ang pagkainis mo kay Mr. Velasquez ay isang magandang sign. Shut up! Eksaktong alas 8 dumating sa opisina si Kiana. Si Bernie pa lang ang naabutan niyang tao roon. Dumating na ba sina Andy at Kai? Tanong niya. Kinuha niya sa opisina ang mga kailangan nilang dalhin. Hindi ka ba tinawagan ni Andy? Nakakunot ang noong sabi nito. May daraanan pa raw siyang iba kaya pinauna ka na niya. Si Kay naman daw ay may tatapusing plano na kailangan ng kliyente ngayong araw kaya hindi siya sasama.
Kaya mo naman na raw mag-isa yun. She stopped dead on her tracks. No, tutol niya sa isip. By the way, Mr. Velasquez wants to be picked up at 8:30. Iniabot ito sa kanya ang isang maliit na papel. Diyan mo raw siya puntahan. Nakahanda ng service van pero hindi raw makakapasok ngayon yung driver dahil may sakit. Kaya mo naman siguro mag-drive hanggang Zambales. Napatingin na lang siya sa papel. Hindi siya makapaniwala sa sunod-sunod na pangyayari. Wala siya nagawa kundi bumuntong hininga. Sinabi na lamang niya kay Bernie na ang kotse na lamang niya ang gagamitin niya. Pumayag naman ito. Nagingit-git pa rin ang kalooban niya habang nagmamaneho siya papunta sa lugar na pinaghihintayan ni Mr. Velasquez. Sana, kasama nito si Kai o kaya ibang staff nito. Pagdating niya sa lugar, agad niya nakita si Aidan. She was quite surprised na makita hindi ito nakasuot ng business suit. Para kasi ipinanganak na ito nakasuit at korbata, kaya hindi niya ma-imagine na hindi ganoon ang suot nito tuwing magkikita sila. Ayaw man niyang aminin, pero magandang lalaki talaga ito. Kahit anong damit yata ang isuot nito ay bagay dito. He was wearing a white polo shirt and short khaki pants. Simple iyon, pero malakas ang dating. Kung naroon si Ercil, siguradong kinilig na iyon. Ibinaba niya ang bintana at binati ito. "You're late," sagot nito. Napatingin siya sa kanya relo. It was only 8:34. 4 na lang siyang nahuli sa oras sa sinabi nito. Besides, naipit siya sa traffic. Sumakay na ito sa passenger seat. He seemed not surprised to see her alone. Samantalang siya ay takang-taka kung bakit nag-iisa ito at walang sasakyan at driver. "It's only 8:34. Isa pa'y na traffic ako," di napigil ang sabi niya. Tinignan siya nito at isakal sinuot ang seatbelt. Traffic is a lame excuse. When we start working together, you will learn I value my time. Hindi na lang siya nag-react. Hindi rin siya hihingi ng sorry kung iyon ang inaasahan nito. Mapanis ka sa paghihintay. Iisipin na lang niyang wala siyang kasama at may padar sa pagitan nila. Magkakaroon na siya ng stiff neck pero hindi niya ito lilingunin. Pinaandar na niya ang sasakyan. Pagkalipas sa 5 minuto, naramdaman niya nakatingin ito sa kanya. "Why are you staring?" Mataray na tanong niya. Sa sulok ng kanya mga mata ay nakita niyang ngumiti ito. Iyong klase ng ngiti nito na kinaiinisan niya. "Hindi ka ba komportable sa akin?" Napatingin siya dito. Mabutit alam nito. Pero noon ka na aminin niya iyon. Ngumiti siya. "What made you say that?" "It shows." "Well, you're wrong." Pagkakaila niya. "Mabait naman ako. Pero sa pagdating sa trabaho, I'm quite a perfectionist. If my being straightforward offends you, get over it and don't let it affect your work. You don't have to remind me that. Alam ko yun." She forced herself to smile again. "Besides, you haven't seen me work so I think it's too early to presume I'm not doing my job well." Nilingon lang siya nito pero hindi nagkomento. Binuksan na lamang niya ang car stereo. "My, I have to put up the next long hours sitting with this man." Hinaing niya sa isip. Sana makarating na agad sila sa kanilang patutunguhan. Mukhang binibiro ng tadhana si Kiana mga kafelisidad. Imagine, palagi silang pinagtatagpo ni Aidan. Kaya naman, abangan!